Magandang araw mga kaibigan. Okay, pag-usapan natin ngayon ang sagot ng Pulse Asia President tungkol sa akusasyon ng mga few House leaders na kine-question nila yung resulta ng survey ng Pulse Asia tungkol sa Chacha, kung saan 88% ng mga respondents nagsabi na hindi sila pabor na magkaroon ng pagbabago sa konstitusyon. Nag-react ang mga leaders sa Kamara, sabi nila, malicious, unfair, confusing, kung ano-anong sinasabi. So, ang Pulse Asia President, si Dr. Ronald Holmes, nagsalita, in-interview ng media sa ABS-CBN report. Sabi ng presidente na we have been running the questions for more than 20 years. Kasi misleading daw yung mga question. So the president explained, Dr. Ronald Holmes explained that they started by asking respondents whether they favored charter change in general, and then asking about specific changes being proposed. Kaya yung, are you in favor of Chacha? Ang respondents nagsagot, no. So 88% ang nagsabing no, they are not in favor. 8% lang nagsabing yes. So it's a general question. Then mamaya, nag-focus na sila sa specifics. Mamaya, i-review natin yung mga specific questions at kung ano ang percentage ng pumabor at hindi. Okay, so ito, sino yung mga yan? Si House Deputy Speaker David Suarez. Nagsalita siya na by focusing on the economic provisions and clarifying misconceptions, sabi niya, proponents can work together garnering broader support for targeted constitutional amendments that will benefit all Filipinos. So, sinasabi niya na awareness ang kailangan ng mga tao. So, sino pa? House Majority Leader Manuel Jose Dalipe. Sinasabi niya na yung proposed economic charter amendments is not aimed at consolidating power or extending terms, but rather at creating a conducive environment for economic growth and development. Balik tayo dito mamaya kasi ito yung patibong Pinapalabas nila na economic provisions lang tayo. Walang political. But then, wais na ang taong bayan ngayon. Sinong nagsabing kongresista? Si Congressman Edsel Lagman. Anytime, there's a possibility pag pumayag ang taong bayan na magkaroon ng economic provisions amendments, isusunod na ang political amendments. Kaya hindi ako maniwala dito kay Congressman Jose Dalepe na hanggang economic provisions lang sila. Sino ba ito? Si House Assistant Majority Leaders Jill Bongalon and Paolo Ortega of La Union and Zia Alonto Adjong of Lanao del Sur. They pointed out that the survey questions appeared to conflate various aspects of constitutional reform, potentially leading to confusion among respondents. Yung si Representative Asedre, sabi siya na malicious, unfair yung Pulse Asia survey. So, nasa taong bayan na yan. Kung karapatan niya ng mga kongresista na i-voice out ang kanilang pag-disagree sa resulta, but, mind you, ang Senate ang charter change nakasalalay na sa Senado.
Kasi pasado na dito sa House eh. Approve na yung resolution of both houses number 7. Aksyonan na lang ng Senado yung resolution of both houses number 6. Lumabas ito. Anong sabi ng mga Senate leaders? Sabi ni Senate President Zubiri na dahil sa survey ng Pulse Asia lumalabas, unpopular move. Hindi katanggap-tanggap ng sambayan ng Pilipino ang charter change sa ngayon. Kaya sabi ni Senator Zubiri, they will put into consideration ang resulta ng survey sa kanilang discussion sa Senado. Delikado yun. So Senate President, si Senate Majority Floor Leader Villanueva naman, sabi niya na peke. Dahil sa resulta ng survey nito, Pulse Asia Survey, lumalabas, peke ang People's Initiative. At naging prangka itong si Senator Villanueva na most likely ang boto niya, he will vote against charter change. So, wala na. Patay na. So, ano pa? Sa isang interview, sa ANC naman ito, tinanong itong Pulse Asia Survey kung ano ang posibleng dahilan bakit biglang tumaas ang bilang ng Pilipino na ayaw ng charter change. Sa ngayon, yung March 2024. Noong March 2023, na survey, the same questions, 45% ng mga respondents tutol sa charter change. So, medyo mababa. Ngayon, after 1 year, naging 88%, halos na doble. So, ano bang dahilan? Tanong. Ang lumabas na sagot doon is yung political ad campaign ng pirma. Yung halos 1 minute na TV ads, EDSA Puera. Nako, akala ng mga proponents, yung pirma, na yun pala ang pirma ay may suporta ang Kongreso. Akala nila makakatulong yun yung ad campaign na napanood ng sambayan ng Pilipino, maraming nakapanood, ako napanood ko, na ang sinisisi kahirapan ng Pilipino ngayon ay yung konstitusyon na ginawa noong 1987. Kaya EDSA Puera, palitan na natin, i-amend na natin, ipuera na. Kaya mag-People's Initiative na tayo. Magpapirma na. Pirma. Ito nag-boomerang sa kanila na karma. Itong mga proponents ng pirma na sinuportahan pala pasekreto ng Kongreso, nag-boomerang na maraming nagalit. Sana yan, ang Catholic Bishops Conference of the Philippines, more than 70 bishops sa Pilipinas nag-sign ng resolution. Sinasabi nila na paglapastangan sa konstitusyon yung People's Initiative. Mabigat yun. Ano pa? Yung Iglesia ni Cristo. Kahit nanahimik sana yan, hindi nakikialam sa politiko, kaya lang na drag yung pangalan ng Iglesia ni Cristo. Nagbigay sila ng clarification na ang Iglesia ni Cristo against sa People's Initiative. Sino pa? Yung National Council of Churches of the Philippines, mga protestante, mga evangelicals, against din sa Chacha. So, dumarami na yung sectors of society na kumokontra sa Chacha. Nadagdagan pa ng mga maisog, hakbang ng maisog rallies sa Davao, sa Cebu, Liwasang Bonifacio, yung may rally na naman ata, April 5, 6, and 7. Rally ulit. So, ang focus nitong mga rally is against ng charter change. So, lahat ang mayon. Naging aware na ang tao sa real intent ng charter change ay hindi lang economic
provisions amendment, kundi later on, political amendments. At dito, nabuking sila dahil sa wrong timing na pagsasalita ni Mr. Larry Gadon. Ano sinabi niya? Mr. Gadon, ang trabaho niya is poverty alleviation. Sinisweldohan natin yan ng more than 250,000 a month being a presidential advisor. Tutulong sa mga pobre. Anong ginagawa niya? Mag-submit ng proposal sa Senado na i-extend ang terms of office ng mayors, governors, congressmen. Yung 3-year term, gagawin niyang 6 years. Tapos pwede pang mag-re-elect. So maging 12 years lahat ang paninilbihan ng isang mayor, congressman o governor. Yun na, lumabas na ang tunay nilang adhikain. Sa tingin nyo, sarili lang yan ni Mr. Gadon? Hindi. May nag-utos sa kanya. Sa tingin ko may nagdikta na siya ang maging mouthpiece, siya ang magsasubmit ng ano. So wala akong tiwala sa mga sinasabi sa Kamara na hanggang economic provisions lang sila. Talagang gusto nilang palawigin ang kanilang termino, which is detrimental sa kapakanan ng taong bayan. Kaya, salamat sa Pulse Asia. Dr. Ronald Holmes, ituloy nyo lang ang inyong public service. Remember, itong survey na ito is non-commission. Walang nagbayad. Sariling pera, sariling gastos ng Pulse Asia yung ginawa nila. Kaya, to me, baseless yung akusasyon ng mga House leaders na malicious, unfair itong Pulse Asia survey. To me, itong survey na ito is yun ang tunay na sentimento ng sangkatauhang Pilipino. Dapat kayo dyan sa Kamara, makinig na lang kayo. Maniwala sa resulta ng survey.